Ayan. So yun, nandito tayo ngayon sa bahagi ng ating pagtatalakay. Today, I'm going to devote this time para sa pagkakaroon ng study habits. Bakit kailangan ng magandang study habit? Bakit natin ginawa, by the way, itong presentation na ito na pinamagatan nating AUSA Study Guide? Kasi kung ang layunin natin ay maging LMT, at ang LMT ay binubuo ng written exam, yung theoretical exam at ng oral and practical examination, ibig sabihin nun, meron tayong kaukulang paghahanda. Tama po ba? Ibig sabihin po nun, kailangan meron tayong enough preparation in order to be able to pass the hurdle, not to pass the examination. Ano yung exam? Yun yung darating na exam ngayong December na inyong kaharapin. Now, nasaan na kayo ngayon? Number one, nag-invest na kayo ng inyong pera, no? inyong resources. Okay, nagbayad na kayo ng inyong enrollment fee, nagbabayad na kayo ng monthly fee. So that means meron na kayong in-invest na finance. Pangalawa, nag-invest na rin kayo ng oras. Kasi nag-aaral na kayo, di ba? Umattend na kayo ng ating Zoom class. Okay? So yun na po yun. And then nag-invest na rin kayo ng effort, no? Kasi you really have to set aside an hour in a day para kayo ay maka-attend ng klase. And so on and so forth. Kasi of course, hindi naman yung normal na ginagawa ninyo sa inyong mga day-to-day activity, hindi nyo nagagawa because mayroon kayong isang priority na activity. And this is you're doing your study para sa DOH examination. Tama po ba? Okay, so these things are given. The other thing that I think and I feel and I strongly hindi lang feel but I strongly feel about is yung inyong pag-aaral. Yung inyong pagre-review. Gaano ba kayo kaseryoso sa inyong pagre-review? Yun yung tanong. Kasi kami sa AUSA, we really take time to prepare the materials. We really take time to i-edit the videos, and then take time to upload. Lahat yun ginagawa namin. Madalas napupuyat kami dito sa aming ginagawa. Why is that? Because we want you to have the best learning. We want you to have the best equipping as much as we can. No? Gusto namin po maibigay po sa inyo. Kaso lang po, minsan habang tinitingnan ko yung inyong performance sa inyong mga quizzes, minsan nalulungkot ako, no? Nalulungkot ako. Kasi inaasahan ko na nagma-match up din yung kayo, no? Nagma-match up din kayo doon sa effort na binibigay ng AUSA sa inyo. Okay? So yun po yung aming punto, no? Well, today I'm happy, no, kasi maganda yung inyong output. Pero nung previous, medyo malungkot ako kasi napakababa. May mga iba sa inyo na napakababa. That means to say, hindi nag-aaral, hindi nagbabasa. Kaya gusto ko lang, no, before I proceed dito sa aking inihandang slides, gusto ko lang kayong i-remind na I'm very lenient as your trainer. I'm very lenient. But you have to be reminded na pagdating sa mga exams, I'm strict. No? Mahigpit ako sa written exam, sa oral practical exam. What I'm trying to say is, kailangan ninyo maipasa ang ating exam sa AUSA. So, the benchmark here is we're following DOH, di ba? Sabi natin 75. So, ganun din tayo. DOH 75, ganun din sa AUSA. So, kung magbibigay ako sa inyo ng 100 item, dapat 75 ang makukuha nyo doon. Kung magbibigay ako ng final exam na 200 item, dapat 75% na makukuha nyo doon. So, nakukuha po ninyo yon. Okay. Otherwise, I will require you to have a retake. No? Magre-retake kayo until such time na ma-reach ninyo yung passing level. Nakuha po nyo yon. So, bakit namin to nire-remind sa inyo? Kasi yun yung gagawin natin. No? Kaya, yun yung ginagawa natin. Actually, naghahanda tayo para sa DOH. And ayaw namin na pakawalan kayo, papasa namin kayo sa DOH na sa loob ng aming puso at isipan, alam namin ang iba naman hindi talaga nag-aaral. I do not want that.
And never had we done that in the past. No, ganun po tayo noon. Kahit na nung araw, minsan, honestly, minsan nagagalit yung iba kasi bakit daw pinapasa, nagbayad naman, kumpleto naman yung tuition. Hindi yun ang usapan eh. 'Di ba? Hindi yun ang usapan, hindi namin kung ganun yung ang ating attitude o yung ating mindset na porque binayaran ipapasa na lang, hindi yun ganun ang AUSA. We are never like that ever since. No? Kaya yun, kung gusto mo na pumasa ka, mag-aral ka na maigi. Kaya ito yung susunod na discussion natin. Aming i-discuss ang mga guidelines. Okay. Una sa lahat, pero by the way, before I proceed, I would like to thank si Raymark. Ito yung ating model. I just called him kanina. Sabi ko, Raymark, ang ganda ng mga kuha mo, mga pictures. Yung, nakapost actually ito sa kanyang Facebook. Sabi ko, pwede ko bang magamit yung iba mong kuha? Sabi niya, sige sir. Ayun. So, ayan, thank you for Raymark. Kaya lang, kita nyo yung kanyang sipag, Kita mo yung sipag niya. Talagang yung notes, tinulat niya, dinikit niya sa dingding ng kanyang kwarto. Kuha nyo yun? Ito yung seryosong tao. No? Talagang, ang dami niya, no? Siguro, baka nasa buong kwarto niya, nakasulat yung mga notes. Dapat ganun tayo, ha? Ganun tayo. Ibig sabihin nun, talagang, wala naman. Actually, hindi ko naman talaga natutukan niya sila Raymark nung araw, naggagawa ng ganyan no? Pero nagulat lang ako sa mga posts niya, nakikita ko, ang dami niyang mga notes na ginawa. Hindi lang siya nagsusulat sa kanyang manual, pati yung dingding niya, no? Biniktima niya rin, sinulatan niya yung dingding niya. Baka bago siya matulog, may binabasa pa siya doon sa kanyang kisame. Okay? Moving forward. So, kailangan natin, in order to develop a study habit and working study habit at that, kinakailangan number 1, mag-set aside ka ng daily study time. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, araw-araw, talagang uupo ka doon sa isang sulok ng iyong silid, sa sulok na iyong tahanan para mag-aral. Now, yung aral na yan, hindi ko sinasabing mahabang aral. Yung aral na yan, kung akong tatanungin, yamang para sa exam ng DOH, 1 oras okay na po yun. Pero quality time. 1 hour of quality time. Kasi kahit na buong maghapon ka nag-aaral, pero hindi mo naman maituturin quality time. It's just a waste of time for me. No? So 1 hour a day, and then, kasi ang tao, mayroon tayong tinatawag na biorhythm. I don't know kung narinig nyo na yan, no? Pag sinabing biorhythm, sa buong maghapon, mayroon tayong 1 oras o mayroon tayong peak hour. No? So, sa buong maghapon, mayroon ganun, no? Kung saan ka productive. Kaya kanina, yung isa sa mga kasamahan ninyo sa Alpha Group, sa Alpha Class, tinanong ko, kasi actually, ang pangalan niya, sabihin ko ba? Wala akong paalam sa kanya. Hindi ko lang sabihin yung pangalan niya, hindi ako nagpaalam. Itong estudyante na ito, sa totoong buhay, kapapasok lang. Okay, kapapasok niya lang. Pero nagulat ako kasi yung kanyang score, 96. Isa lang yung mali niya, 96. No? So nagulat ako. Kaya kanina, nagkaroon ako ng chance, during class, in-interview ko siya. Sabi ko, ano yung sekreto mo? Kasi kapapasok mo lang bakit almost perfect yung iyong score? Ayun. So, yun sinabi niya na, well, of course, nabanggit niya naman na doon pa sa dati niyang in-apply ang mga SPA, meron silang exam talaga. No? Written exam. Ganon. Pag naipasa mo yon, tatanggapin ka ng management. Pag hindi ka, kaya dapat magre-review. So, other than that, I think, katulad dun to kay Raymark, na talagang siniseryoso yung aral. Siniseryoso yung pagbabasa. Kaya balikan natin, set aside daily time schedule, daily time area, no? Study area, na doon ka, nakatutok ka, nag-aaral. Okay, that means you have to isolate yourself. Wala mo ng cellphone, wala mo ng social media, wala mo ng Facebook, wala mo ng TikTok. Ibig sabihin, aral talaga.
Okay. Pangalawa, which I think this is also important, kailangan nyo mag-pray. Bakit kailangan natin mag-pray? Kailangan natin humingi ng guidance ng Panginoon kasi siya yung source ng knowledge. No? Whether you like it or not, hindi naman galing sa atin po yan eh. Kaya, yun nga, sabi ng Bible, seek, ask and it shall be given unto you. Ibig sabihin nun, hingi natin. No? Hingi natin, manalangin tayo, Lord, tulungan niyo ako sa aking pag-aaral. Kaya nga, if you notice, before we even normally sa ating mga classes, pinapasok natin yung element of prayer. Because that is what we need. Okay. Sumunod is, you need to do advanced reading. Ano ibig sabihin po nun? Magbabasa ka. No? Kung ano yung lesson natin for the day, before the presentation, before the class, before the session, before it starts, kailangan mo magbabasa. Bakit po? Para kapag ka nagturo na yung teacher, kapag nagturo na yung mentor ninyo, masusundan nyo yung discussion. Bakit ka mo? Kasi meron ka ng prior knowledge. Meron ka ng prior exposure. Tama po? So yun po yung kahalagahan po ng advanced reading or advanced study. Pangalawa, while during class, ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin nyo? Kailangan ninyo magno-notes. No? Habang nakikinig kayo sa presentation, yung sabi ko nga no, na I hope when I see you, pagka hiningin ko yung iyong manual, papakita mo sa akin, punong-puno ng sulat yung manual. Kasi the moment na wala man lang kagalos-galos yung manual mo, ibig sabihin, hindi mo yung ginagamit ng maayos at hindi mo ginagamit sa tama. I hope you're getting me. No? So, take notes. Mag-highlight. Kung may highlighter kayo, i-highlight niyo yung mga key points. Kasi po, pag kayo magre-review uli, hindi nyo naman kailangang basahin yung buong manual Basahin nyo na lang yung mga notes ninyo. Doon, mas mabilis yung inyong pag-aaral. Bakit kamo? Kasi, nakuha nyo na yung mga pointers. Yun, no? And there are things na may pinag-uusapan tayo sa ating klase na wala sa manual. Malinaw po yun. Ayun yung kahalagahan na nagno-notes kayo, nagsusulat kayo, nagja-jot down kayo. Hindi lang yung nakikinig kayo, hindi lang kayo nakatitig lang sa inyong cellphone na wala namang walang mental work, walang mental activity. No? Kasi isa yung paraan, ika nga kasi sa English, isang paraan to reinforce. Pag sinasabing reinforce is para mapagtibay yung inyong narinig at natutunan is dapat isinusulat ninyo. Okay. Ang sumunod naman ay review notes after your class. So, sa madalit sabi, there are two things that you could possibly do. Number one, basahin nyo yung notes nyo uli. Balik kayo doon sa inyong study time. Kung ano yung mga study time na kayo ay talagang mentally alert and productive. And then what you do is you look back at your notes or read back your notes. Okay? So, yun nga, tulad ng sinabi natin, yan yung pinakamainam na paraan upang ma-reinforce, ulitin ko, yung inyong mga natutunan. Kaya para pagdating na exam ng DOH, yung inyong recall mabilis. Kasi tandang-tandaan nyo na no? Nakaangkla na sa inyong isipan yung mga talakayin, yung mga lessons. And katulad na binabanggit natin, I hope you won't mind. 'Di ba? Lagi nating sinasabi, ano yung academic level na exam? High school graduate, 'di ba? Yun yung academic level. So ibig sabihin nun, inaasahan natin kahit na sino pang gumawa ng test materials, kahit na UP pang gumawa niyan, naintindihan nila na ang profile na mag-exam ay high school graduate. Okay, so ganun po yon. Sumunod is, ang scope ng aral is limited. Kaya nga laging sinasabi, basic microbiology, basic anatomy physiology, basic po yun, pahapyaw lang po yun. Hindi po yan talagang malalimang aral. Kaya nga, ang ating aral ay, kung tutuusin, based sa AO 2010-0034 ng DOH, 60 hours lang minimum.
60 hours lang. No? I hope you won't mind for me using the term lang. Ibig sabihin kasi maiksi. Unlike when I was in Japan, ang napag-alaman ko, before anyone could take a national exam, a government massage examination, kailangan nasa classroom ng 3 taon, 3 years. Sa US, napag-alaman ko, 5 years. 5 years para lang maging isang licensed massage therapist. Pero in our case, kaya iba. Kaya nga, babalikan ko po, hindi mahirap ang exam. Okay? Ulitin ko po yan. Hindi mahirap ang exam kung tayo ay handang-handa at ginagawa natin yung kaukulang pag-aaral. Yung kaukulang review. Okay? So, ayun po, ulitin ko po yung sinabi natin, no, na ano natin. Number 1, set aside a daily time schedule and then choose which one within the day yung talagang mentally alert ka and then you are productive. No? In my case, ako naman, kung gusto kong gumawa talaga ng maging productive, ang sa akin is masarap yung madaling araw. Kahit napuyat ako niyan, kung madaling araw magbasa, masarap. No? I mean, mas madali kong naintindihan yung mga lessons. I don't know with you, but some people na pag-alaman ko, some people are productive kapag yung environment maingay. Ang iba naman, mas productive sila pagka yung tanghali, no? Yung iba naman is mga sa gabi, early evening, gano'n. So, alamin ninyo kung saan kayo mas productive and then you set aside 1 hour of that day to do your study. Okay, sumunod, sabi ko nga, ang kahalagahan ng prayer, kahalagahan ng paghingi ng tulong, no, ng divine guidance sa ating Panginoon. And then, yung pangatlo, nag-a-advance reading ka. Nagbabasa ka, before the class. And then, while attending the class, you take note, no? You make sure that meron kayong lapis, meron kayong ballpen, meron kayong highlighters, and then make all the necessary markings. Ayun po 'yon. Ang ginagawa ko naman, personally, kapag ako nagba-Bible study, yung mga magandang message, yung minamarkan ko, nalagyan ko ng star, no? Yung talagang pinakamagandang message, nilagyan ko ng 5 star, yung ganun. So, mayroon kayong markings, mayroon kayong highlight na ginagawa para kapag nag-review kayo, you don't have to read everything. You just have to look at your markings, your notes, yun doon ka lang titingin. Makuha mo na lahat yung mga discussion. Okay? At ang panghuli, after class, after our session, then you have to review your notes. No? So, babasahin mo uli. But again, wag mong babasahin lahat. Just skim and just you take notice lang doon sa mga notes na highlight mo, and then you try to recall, and then that's it. And then, if you have time pa rin, pwede nyo panoorin yung ating mga YouTube na presentation because as of the moment, since we started, almost mga 80 plus na yung ating mga video na pwede nyo mapanood sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay Benji Eugenio LMT. Doon nyo po, makikita nyo po yung lahat ng ating material. So, yun po yung sinasabi po natin na bahagi po yan ng inyong pag-re-review. Okay. Ang sumunod na gusto kong pag-aralan natin at gusto kong i-emphasize sa susunod na mga araw kung sakasakali may pagkakataon pa tayo, ay for you to develop critical thinking skills. Bakit natin nasabi po ito? Kasi tulad nung nababanggit natin yung nakalipas na exam noong August 14 to 18, lahat na exam, especially those coming from AUSA, ay nagsasabi na yung exam is mostly situational. So nag-veer away na siya doon sa tinatawag natin na yung normal na for a while. Yung normal na pamamaraan ng pag-exam na objective. No, pag sinabing objective, basic lang talaga na pagtatanong. Halimbawa, what is the meaning of CMT? What is the meaning of this and that? Yung ganon. So, basic as in parang recall. No? Parang recall lang siya. No? Titingnan lang kung ano yung naalaala nyo. Pero, sa totoong buhay, wala siyang kinalaman about problem solving. Wala siyang kinalaman about critical thinking and even analysis.
Ang gusto ng DOH sa nakita natin is kailangan na matutunan ng mga massage therapist yung kakayahan na magkakaroon ng critical thinking skills. Kasi sa pagmamasahe, kailangan natin yun no? Kailangan natin na gamitin yung ating kung minsan ang tawagan diyan alimpatakan. Kailangan gamitin natin yung ating coconut shell. Given a situation, ano yung gagawin natin? Given a situation, ano yung ating reaction? Given a situation, ano yung massage na pwede natin i-apply? Yan ang tinatawag na critical thinking skills. Okay? Mahirap ba yung gawin? Sa tingin ko, lahat naman kapag hindi natin alam, ay talaga mahirap. Pero habang natutunan natin yon ay dahan-dahan, naging madali na lang. However, in this next slides, in this next presentation, isi-share ko sa inyo based sa aking nalalaman in a concise manner, ano yung paano tayo magkaroon ng ganong critical thinking skills. Ito naman minsan ang tinatawag na situational, no? Situational. Yesterday I'll try to check later, no? May nakita kasi ako example ng pagtatanong ng critical thinking skill, no? Ang example dito is ganito. Scenario, you are a massage therapist working with patients who have been diagnosed with Bell's palsy. Consider the following situation and answer the questions below. Situation. So, yung una, scenario. Yung pangalawa, ito ay situation. One of your patients, Sarah, has been experiencing Bell's palsy, which has caused weakness and partial paralysis on one side of her face. She is seeking massage therapy to help alleviate muscle tension, promote relaxation, and potentially facilitate her recovery process. Ito yung tanong. Question. Which massage techniques would be most suitable and beneficial for Sarah's condition? Explain why you selected these techniques and how they can help address her specific needs and symptoms. Ayan. Okay. So, mahaba, no? Una muna, mayroon pong sinite na scenario, and then mayroong situation, and then sumunod question, no? So, ang tanong dito, anong massage technique ang kinakailangan, yung appropriate, yung angkop na technique at makakatulong kay Sarah sa kanyang Bell's palsy? Yun yung tanong. So, that's why, kailangan tingnan mo na maigi, no? Tingnan mo na maigi yung konteksto. Tingnan mo yung condition niya. Ano ba yung Bell's palsy na yan? Ano bang pwedeng i-remedy dyan? Ano bang sabi ng DOS regarding the Bell's palsy? Yung gano'n, no? And then you can come out with your own your answers. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin mo na next time na lang, no? Dapat immediately you can come out with your own answer. And probably if I will be asked is ang magandang gawin ay circular friction, no? That could be one, no? So i-explain mo further ano yung nagagawa nun. So nakakatulong po siya ma-enhance kasi ang gusto niya mangyari, di ba? Sabi niya ma-enhance yung kanyang, ang tawag po niyan, ma-alleviate yung kanyang muscle tension at magkakaroon ng relaxation. Okay? And another thing, I think yesterday kasi na-mention ko, wag na yung gagawan sa mukha yung yung taputment. Naalala ko pala, ang isa sa taputment na pwedeng gawin is yung raindrops. Yung gano'n, no? Raindrops. Hindi po yung taputment na gamit yung kung anong stroke. Pero raindrops is good. Tapping, pwede po yan. Yun po yun. So what we're saying here is, ganun po ang uri ng pagtatanong when it comes to analytical, when it comes to situational. At yan po ang karamihan, mostly, na lumabas sa exam ng kamakailan lamang. Kaya, I'm very sorry for the others kasi hindi naman natin natalakay yan, tsaka hindi naman tayo inorient ng DOS in the past na magsishift sila ng kanilang pamamaraan ng pagtatanong. No? Kaya yun yung ginagawa na natin ngayon. No? So, moving forward, okay, gusto kong linawin na developing your thinking, critical thinking skills is pwede natin niya matutunan. How?
That is what we're going to discuss in the next few minutes. Okay? Basta ang ating pong assumption, lahat ng bagay pwedeng matutunan. No? Yung pagkakaroon ng ability to come out with a sound critical decision, thinking decision, pwede natin matutunan. Alamin lang natin yung mga basics and then dahan-dahan namin kayo i-orient on that. Ang pangalawa, ano nga bang ibig sabihin ng critical thinking skills? Ano nga ibig sabihin ng situational analysis? Yung ganon. No? Sa madalit sabi, ito ay pag-aaral at base sa mga sirkumstansya, sa mga pangyayari, ano ang ating pwedeng solusyon sa problemang kinakaharap natin. Yan po ang simpleng definition po ng critical thinking skills. Paano natin tugunan yung situation na yan na ating kinakaharap? At ang konteksto, yan yung gusto kong natin, laging tingnan natin kapag mayroon kayo ma-encounter na situational analysis, no? Na mga ganong klaseng pagtatanong, laging tingnan nyo, ano ba yung kabuuan? Huwag kayo munang tumumbok doon sa sagot. Tingnan nyo munang kabuuan. You try to look at the context. Ano ba yung talagang pinag-uusapan? No? Maalala ko yung madalas na tinatanong ko noon dati. Parang halimbawa ito ng critical thinking skills, no? Si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, sumakit yung likuran, nung kinagabihan hindi siya nakatulog. Ano yung kanyang kondisyon? Ito ba ay insomnia o ito ba ay so on so forth. So ganun po yung example po nun, no? Kaya lang ang nabalitaan ko sa DOS, mahaba-haba daw mahaba yung paragraph. And then, sunod-sunod na mula dun sa paragraph yung mga tanong. No, kaya, babalikan mo uli yung paragraph, alamin mo yung konteksto na yun, ano ba yung talagang kabuuan ng discussion, and then, hihima-himayin mo siya. No? Ganun po yon. So, that is about critical thinking skills. At, by the way, if you remember, nabanggit ko na sa inyo na bahagi sa aming pagsasanay noon sa DOH, tinuruan po kami nung HATS tsaka LATS. Did I mention that to you before? 'Di ba? Meron ganon, HATS and LATS. Ano yung LATS? LATS means low order thinking skills. Ano naman yung HATS? HATS simply means higher order thinking skills. So, may dalawang uri ng pag-iisip. Yung low order, mababang uring pag-iisip, at yung higher order. No, high order thinking skills. Anong halimbawa ng low order? Yung low order ay karaniwan, hindi naman minamalit natin yung mga gumagawa nito sa ganitong trabaho. Kunwari, yung mga nasa movie tickets, no, yung nagbibigay ng ticket. Wala masyado yung wala masyadong decision making. Napansin niyo, di ba? Tanungin ka lang, minsan nandoon na lang sa computer yun, nakalagay na yun kung anong klase ng ticket, ilang tao ang manunood. And then, saan siya pipesto, balcony o yung ganun. So, doon lang yun, no? Wala masyado siyang ginagamit na kaisipan upang i-process at magkaroon ng desisyon. Yun po ang tinatawag na low order thinking skills. Ano naman yung higher order thinking skills? Ang talagang pina-example dyan, yung mga nagmamasahe. No? Tayong mga massage therapist. Kasi, hindi pa pwedeng, basta lang magmasahe ka no? Kasi minsan, madalas mag-usap muna kayo. Ano yung condition ng client? Bakit siya napapunta sa clinic? Ano yung kanyang mga pinagdaraan sa nakalipas na araw? Ano yung, patingin sa doktor? Ano sinabi ng doktor sa kanya? And then, here you are, nandito ka sa loob ng massage clinic na aming spa. Gagawang kita ng masahe. Anong masahe ang ibibigay ko sa'yo? Yung ganon, no? That is assuming na nagkakaroon kayo ng interaction. Yon, sa DOS exam, hindi maiwasan yon, magkakaroon kayo ng interaction. Kaya, I'm sorry, in the past, sinabi ko lang sa inyo, di po ba? Nadali yung exam ng DOH, 15 minutes, magagawa mo lang yan. Magkaroon ka lang ng spiel, ma-present mo lang yung sasabihin mo, makapaghagod ka lang, tapos na. Pero, mali na po, hindi na po yan nangyayari ngayon. No? Kasi tulad na sinabi sa akin ng mga estudyante natin, sabi nila, sir, marami na pong tanungan. Marami na pong mga side comments o side questions.
So that means, well, of course, natural yung side question has something to do with what they're doing, yung ginagawa nila pagmamasahe. Kung nag-perform sila ng FLRS, doon maaaring may tanong. Sa pag-perform nila ng vital signs taking, maaaring may doong itatanong. That means you are prepared for whatever questions that might be asked of you. Nakuha po natin po yon. So, yun po, no? Ang sumunod is, yun, nabanggit natin kanina, learn to contextualize problem solving. Yun, tulad sinabi ko, si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, sumakit yung balakang, hindi nakatulog sa sumunod na gabi. Ano yung kanyang kondisyon? So, gano'n, no? So, titingnan mo yung konteksto. Diba? Number 1, nangyari lang naman yung kanina. So, wala pang ilang oras. Diba? So, nalaglag siya, probably, nabalian siya ng buto sa likod. Posible 'yon. Pero pag pinag-usapan dito insomnia, technically wala na, ruled out na 'yon. Kasi kanina lang nangyari, di ba? If you know your definition, pagdating na insomnia has to has been occurring for many years. 'Yon yung insomnia. Pero kung nalaglag lang siya kanina, hindi siya nakatulog kinagabihan, hindi insomnia 'yon. Probably mayroon siyang broken bone. May fracture. Yun ang konteksto. Yun ang pinakamalapit doon sa issue. Nakuha niyo po yun? Okay. So, ayan. Itong isang gusto ko lang i-share sa inyo. Isang, madalas ako, nangyayari yan sa akin nung araw, habang kumukuha din ako ng exam noon, when I took the exam sa LET, no, licensure examination for teachers, kasi yung aking college degree is education. So kumuha ako ng PRC ng LET. Ang naging problema ko nung araw, and even during when I took the exam ng DOH, is yung tendency ko na kapag may tanong at una ko na-encounter yung feeling ko na tamang sagot, doon na yun na ang sinishade ko agad. Only to find out, reading further, andoon pala sa huli, sa 4 na choices, andun sa huli yung pinakatamang sagot. What lesson have I learned here? The lesson I learned here is that hindi yung una mong nakita, hindi yung una mong napansin na tama ay tama. Okay? Parang ganoon din sabi ng iba sa pandiligaw, di ba? Hindi yung una mong nakitang lalaki o babae na medyo crush mo, yun na yun para sa iyo. Hindi yun. Hindi mo alam, marami pa pala dyan mas maganda, no, mas suitable for you. That's why never ever make your decision, no, at the first instance may nakita kang tama. Take time to read all of the answers, all of the given answers, and then from there you make your intelligent guess. You come out with an intelligent choice. Paano? Ikumpara mo lahat yung kondisyon. Titingnan mo yung lawak niya, titingnan mo yung angkop niya, titingnan mo yung konteksto niya. Ganon. Kinakailangan ba niyan college graduate ka? Hindi kailangan ng college graduate yan. Hindi kailangan ng masteral degree yan or PhD degree. Kailangan lang yan is common sense. No? Ibig sabihin mo, isipin mo lang. Esep, ganon. So, yun po. Kaya ulitin ko yung sinabi ko sa kanina, do not be fooled by one correct answer that comes your way. Tsaka ito nga pala, share ko na rin kasi baka makaligtaan ko sa mga hinaharap. When taking the exam, lalo na sa DOH, you try to skim all the questions. So, skim mo lang. Ibig sabihin nun, kasi minsan may mga na-encounter ako na talagang bawat tanong, binubuno niya na, no? Talagang gano'n na. Siniseryoso na bawat tanong. Hindi niya binibitawan hanggat hindi niya masagot. That is a very bad way to answer test questions. Bakit? Kasi, kapag ganun ginawa mo, may stress ka na. No? Bakit? Kasi hindi mo naman alam kung tama yung sagot mo doon. Pero dapat ang gagawin natin, which I will be telling you in the near future about this also, pag-usap natin, pagdating lalo na sa inyong final coaching, you try to skim first all the questions. Pag binigay na sa inyo, binigay na ng assessor, di ba? Pag sinabi niya, you may start now, yung ganon. O you may begin. Pag sinabi,
'di ba? Iharap mo na yung papel. Basahin mo muna lahat ng tanong. The moment na may encounter ka na tingin mo madali mong sagutin, then you may do so. Sagutin mo na agad. Then you move forward. Pag hindi mo pag nakita mo medyo mahirap-hirap, wag mo nang pansinin 'yon. You just look at questions that are easy to answer. Nakuha niyo po 'yon? Skimming ang tawag nun. Skimming, no? Mag-skim ka lang. Ayan. Ano ang kagandahan ng skimming? Yung skimming, kasi maliit lang yung, kukunti lang tanong, di ba? 100 lang yung tanong eh. Hindi naman yan 1,000. 100, and then you're given 4 hours. That 4 hours, 100 questions is technically very, very long. Sobrang haba na po nun. Kaya wala ako nakita na talaga nagtapos ng 12 eh. Kalimitan, pinakamahaba is 11. No? Kasi yung estudyante na, yun na yung nag-give up, talagang binibigay na. Nakakapagod na basahin mo yung 4 na oras yung 100 questions. Anyway, so ganun po. Ang pangalan na gagawa ng skimming is kasi sa dami ng iyong nasagot na tama, alam mo nangyayari niyan, nag-create ka ng ng confidence, higher confidence level kasi na mo sa sarili mo, wow, ang dami kong nasagot na tama. Mayroong unconscious effect yun sa inyo eh. Nakuha niyo po yun. Kaysa yung binubuno mo na hindi mo titigilan yung bawat either may sagot o walang sagot. Kaya lang, ganun. Mabagal po yun. Tsaka, yan ang pinaka mabilis na paraan para bumagsak. Okay? Nakuha niyo po yun. So, skim yung material. I don't know, you can do that sa ating internet, sa ating online quizzes, di ba? Skim nyo yon, and then sagutin yung kaya nyo sagutin, and then pagka natapos nyo na nabasa yung 100 questions, na-skim yung 100 questions, that's the time babalikan mo siya uli. Balikan mo siya uli. This time, medyo magtatagal ka ng konti. Pero alam nyo po, ang pangatlo pala, bago makalimutan, pangatlong kagandahan ng skimming, kasi yung tanong sa unang pahina o sa unang few questions na hindi mo nasagot, when you try to read further, when you try to read all over, sa bandang huli makikita mo nandoon pala yung sagot. Kasi yung tanong napunta sa sagot. Parang ganun yung that's the way questions are asked, no? So, parang hindi naman sinasadya yon, pero minsan kasi sa pagtatanong ganun po. Ang tanong sa una, ang nandoon matatagpuan sa huli yung sagot niya. Kasi yung sagot na yon ay ginawang tanong din. Parang ganun. So nakuha niyo po yon. Okay. So yun po yung natin, skimming. Second time around, ito na yon. Medyo magbabasa ka na ng mahirap-hirap na tanong. Nakuha niyo? Yun yung kinakailangan mo na ng medyo tutukan mo ng mga 1 minuto, 2 minuto. Ayun. Saka lalabas yung sagot. Okay? So, ganun din yun. Pagka talaga mahirap at hindi mo makuha yung kahit na anong analysis, hindi mo matumbok, iwanan mo muna. And then, pupunta ka lang sa pahirap. Yung pinakamahirap, ito na ngayon. Wag na wag kayong mag-iiwan ng test question na hindi nasagutan. Ulitin ko yun ha. Wag na wag kayong mag-iiwan ng question sa inyong test material na hindi nasagutan. Kahit na pag sinabi ng proctor, time's up, all papers up. Pag all pens up. Minsan ganun, di ba? Pag sinabing all pens up, ibig sabihin hindi ka na nagsusulat nun. Papers up, please. Ayan. Pag sinabi ng ganon, ibig sabihin nun, ipapasa mo na yung papel. Kung sinabi na ng proctor yung ganon, take time pa rin, lahat ng hindi mo nasagutan, piliin mo na lang A, B, C, D, kahit na lahat ng A, ilagay mo na lahat ng A. O lahat ng B, basta ganon. Kung ano yung sa tingin mo, ano yung pinakamaganda o paborito mong letter, gamitin mo na dyan. That means, what I'm saying here is, you never leave an answer or a question unanswered. Before you pass your paper, you make sure that every answer, whether you know the answer or not, dapat mayroong sagot.
Kahit na mini-mini mo na yon, dapat may sagot. Why? Kasi kung walang sagot yan, 100% fail na yon. Error na yon, mistake na yon. Pero kung kahit na hindi mo alam kung sinagutan mo yan, may chance pa rin yan, may tama, kahit na tsamba-tsamba na. Nakuha niyo po yon. Okay, so yun po yung aking, yun yung aking suggestion. Kaya, wag na wag kayo magmamadali. Now, sa mga visually impaired, sa mga kapatid natin mga blind, at tulad ng sinabi ko, I hope may ganun pa rin gagawin, no? Na ang nagbabasa yung kanyang sinama na guide. So kapag ganun, dapat yung kukunin nyo ay marunong din magbasa, no? Marunong din magbasa na guide. Yung sa totoo lang, i-qualify ko, yung nakakaintindi. Yan. Kasi kung nakakaintindi, pwede pa yung tumulong no? So, yun lang yung aking point kasi yung sabi nga nung iba, medyo may nagre-react daw yata na proctor kasi namumblema yung yung examinee kasi yung dinala niyang guide hindi marunong magbasa. Yung marunong magbasa pero yung hirap magbasa, yung ganon. So, yan. Siyempre, mafu-frustrate ka, di ba? Excited ka na, ikaw sumasagot. Yung nagbabasa, mabagal, hindi niya masyadong ma-pronounce yung tama. Hindi ka nagkaintindihan. Yung ganon. Sir Ray? So, kinahanglan ang inyong kwaon ang kabalo magbasa o nakasabot pod. Kaya kung in case lang na mahirap ang tanong, pwede niya explain. No? Pwede niya explain yung tanong. Not necessarily ibibigay yung sagot, pero pwede niya explain. Okay. So, yun po ang aking masasabi po patungkol dyan. Ulitin ko, ito na yun kasi almost 80% although wala naman akong clear data, almost 80% ng tanong ay sa 100 ay puro situational. Isang tanong, maraming tanong, isang situation, isang statement, maraming tanong. Ganon na siya, no? Doon na lang kinuha yung ganon. So, that means critical thinking skills. That means situational. That means problem solving skills, no? So, mayroong problema, gawa mo ng solusyon. Ano yung solusyon mo? Gawa mo ng paliwanag. Ganon. Pero yun nga, ang safe dyan is hindi naman naglalayo doon sa masahe. No? Huwag kayong mag-alala. Wala namang ibang pag-usapan doon, kundi yung masahe lang. At saka, yung mga concepts, yung mga principles regarding sa pagmamasahe. Kaya dapat naintindihan nyo. Kaya ako, ang aking dyan is, yun yung mahalaga kung kayo ang nagtatanong. Kasi kung di kayo nagtatanong, you just simply assume to yourself na naintindihan mo, pero hindi mo naman naintindihan, ikaw yung talo doon. No? So, now, how do you apply this one? Paano nyo i-apply? Ito yon. So, habang nag-aaral na kayo ngayon, habang nagbabasa kayo, you start asking yourself, no? Mag-create kayo ng question sa sarili ninyo. Kunwari, mayroong konsepto, katulad sinabi ko sa inyo, si Juan umakit sa puno ng mangga, nalaglag, sumakit yung balakang, kinagabihan hindi natulog. Ano yung kanyang situation? So, tingnan nyo, aralin nyo. Ano yung context? No? So, ganon. I-rule out ninyo ang insomnia. Hindi naman yung wala namang kilalaman insomnia doon. Although sinabi, hindi siya nakatulog. I-rule out yung hypertension, wala namang kinalaman yun. Although kung hypertensive siya, hindi naman sinabing hypertensive siya, no? Kung sinabing hypertensive siya, pwedeng nag-shoot up yung kanyang blood pressure because of what happened. Yung ganun. So yun yung ganun ha. So that's why sa halip basta lang kayo nagbabasa, you try to also to analyze. Lalo na ngayon sa ating oral practical, no? Kailangan mag-analyze kayo. Bakit kinukunan ng BP? Bakit hindi natin bibigyan ng masahe kapag mataas yung kanyang BP? Ano yung ating alternative kung sakasakali hindi pwede yung client kasi mataas yung BP niya? Ano yung pwede nating sabihin sa kanya? Yung mga ganon, nakuha niyo po yun? Oh? Anong gagawin natin kapag si client ay naging yung behavior niya abusive? Ano yung gagawin natin? Ano yung angkop na gagawin natin na hindi tayo mapapahamak? So, choice A, B, C, D. May mga ganong pagpipilian. Nakuha niyo po yon? Okay, so, ayun lang po yung aking gustong bigyan ng pansin. And I hope meron kayong natutunan. And I hope na maging malinaw sa inyo, tulad ng binabanggit natin,
ang exam ng DOH ay nagsishift na sila mula doon sa objective. Nandito na tayo nga sa critical thinking skills. Dapat nag-a-analyze tayo, nag-iisip tayo. Kaya useless na po, sabihin ko sa inyo, 100% useless na po ang pag-memorize ng mga test questions, ha. Mayroon pa rin ako napapansin na ewan ko lang kung totoo ito nararamdaman ko na ang iba sa inyo ay nakatuon doon sa test questions, no? Yung iba in the past nagmamakaawa, sir, bigyan niyo kami ng test questions. Wag na kayong doon tumingin na kayo doon sa situational, no, critical, problem solving, analytical, no? Doon kayo mag although importante pa rin basahin niyo yung manual. Kasi ano bang pag-iisipan niyo kung hindi niyo naman kabisado yung manual? Ano yung bibigyan nyo ng solusyon kung hindi nyo naman kabisado yung nakasulat sa manual? Yung ganon. Okay? Sige po. So, maraming salamat, and I hope that's enough for now, no, na review. And then by tomorrow, I'll come out with a special program. Tingnan natin by next week kung paano natin tutumbukin ito, because technically tapos na tayo sa but babalikan naman natin dito. I think magkaroon tayo ng masusing review dito sa ating oral practical, and then magsiset na ako ng deadline for submission of your assignments that will serve as your requirement para sa endorsement for DOH. Again, as I said, kung may mga kakilala kayo na nag-exam na nung araw o nag-training na nung araw na gusto ma-exam ngayong December, sabihin nyo sa kanila, hindi papayag si sir na endorse kayo sa DOH kung wala kayong refresher. Ang refresher course ang enrollment ay matatagpuan sa ating website, www.ausaonlineschool.com. Andun po. Ang deadline ng enrollment is September 15. And then ang klase is every Saturday. 2 oras yan every Saturday in preparation for the DOH examination. Question, mayroong tuition? Yes. Pero napakamura ng tuition para sa refresher. It's only 1,500. Yung tuition na yan, good for 4 months. September, October, November, 4 months. Hanggang December na po yun. Hanggang exam na po yun. Ayun po. Sabihin nyo po sa kanila. Pati rin po sa mga nag-fail or even yung kaibigan nyo na mula sa ibang institution na gustong sumama, pwede po. I will welcome them even if they come from other institution, provided natapos nila yung training sa ibang institution. And they have proof na nagtapos din sila doon. Kasi kung hindi sila nagtapos doon, that means hindi rin nila na-complete yung training. Ayoko nang tanggapin mo na yung ganon. Kasi baka mamproblema lang ako o mamproblema lang tayo. Okay, so that will be all for now. Maraming salamat po muli. And unless you have one question, I will entertain one question before we go. Mayroon ba kayong tanong before we go? Wala naman. Jobilin, okay na tayo? Jobilin? Wala tayo pangutana, Jobilin? Okay. Sige. Si Alvin? Okay na po tayo? Okay, dagang salamat. Vianney? Okay na? Vianney, okay na tayo? Okay. Sige po. So that will be all for today. Maraming salamat and see you next week. And reminder for those undergoing our remedial class, our special na makeup classes ng tuwing Sunday. Tuloy-tuloy po tayo sa Sunday class natin, 12 to 1. Okay, pagka wala po hindi ko namin kayo kasama sa basic natin doon sa fundamentals of massage, andun po yung topic natin for now, no? So hanggang sa matapos natin yung pwede natin habulin. Bye for now. Maraming salamat. God bless. Thank you.